Hi Taurus. Okay, this is your reading for the last 2 weeks of March 2026. Tapos na yung Mercury retrograde. So, from this time, magme-meditate tayo, isip-isip, kasi luluwag na yung mga problema na pinagdaanan natin ng mga nakaraang araw. So, maghanda tayo sa April, no? 2 weeks yon. Yung mga hindi dumating, baka dumating, yung mga hinihintay na pera, baka dadating na pera, yung mga hinihingi, ibibigay na, yung mga usap na malabo, lilinaw na. So, pero kailangan ihanda natin ang ating mind, body, and soul, and spirit para yung mga milagro darating, makuha natin. At lagi ko sinasabi, kung tayo may mga problema, tayo pa rin ang gagawa ng desisyon sa buhay natin. Ito ay gabay lang. Magdasal tayo sa Diyos, humingi ng tulong at awa sa Diyos para masolusyonan natin itong mga problema na nagpapabigat ng ating buhay. Taurus. Taurus, hindi ka na halos nakakatulog sa gabi sa sobrang sama ng loob mo. Meron na hiwalay sa yung tao na baka ano ba to, relasyon ba to, na nagbigay sa iyo talaga ng bigat, ng sakit sa puso. So, this is because of the third party. Pwedeng inaasahan mo na pinaasa ka na yung third party na yan ay hindi magiging problema, na ikaw ang pinili, pero hindi ka pinili. So, ngayon, dumadaan ka ngayon sa pinakamasakit na point ng buhay mo when it comes to your heart, sa manaloob. Itong sakit na mas masakit pa sa opera na ganyang kahaba. So, ito yung sinasabi ko na patapos to. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng April, maayos mo to. Pero dapat handa ka. Itong mga natitirang araw na to, tahimik ka lang, magdasal ka, isipin mo yung mga nangyari. At para hindi na ulit mangyari, or maging maingat ka na, o ano ba yung mali na ginawa mo, o mali na ginawa niya, na para maiwasan mo na. Sa financial mo, isa sa bagay na hindi mo rin maipagmalaki, baka din ito rin yung dahilan kaya din hindi mo maipaglaban ang sarili mo hanggang ngayon. Hindi mo masimulan yung mga bagay na dapat unlad ka na para meron ka ng stability sa pera. Hanggang ngayon nagsisimula ka pa rin. So na-expect ng yung paligid na dapat meron ka ng inaasahan na pera, o kaya mo nang mabuhay ng sarili mo. Dapat magkaroon ka ng trabaho, kasi yung trabaho mo hindi yan trabaho, pang ano lang yan, pang sideline lang yan, hindi yan makakapagbuhay. So kahit sarili mo hindi mo masustain dahil wala ka ng pera na yan. Kasi kailangan mong bumalik dun sa career na kung ano talaga yung gusto mo. Kasi doon ka uunlad. Pwedeng ito rin yung kinakasama ng loob mo na nawala sa iyo ito. Pero umaasa ka na makakabalik ka doon. Pwedeng yung kinakasama ng loob mo. Dahil dito, nagkaroon din ng kasabay nito yung relasyon ay hindi nagtiwala sa iyo, kasi nga yan yung kalagayan mo sa buhay. So, kailangan mo improve yung sarili mo, pero alam mo na yung gagawin mo. So, naiisip mo na yan, babalik ka dun sa totoong gusto mong gawin. Ingatan mo yung iyong health, kasi lagi mong pinapagana ang iyong galit. Tanggalin mo na yung pag-uugali na kaya mong kontrolin lahat, or merong tao na nagko-control para sumunod ka at ayaw mo na ng ganun. Nakaka-apekto yun dun sa health mo, o meron kang karamdaman
na ayaw mong aminin na pinagdadaanan mo yon, kasi pag sinabi mo yon, bababa ang tingin nila sa'yo. So, pero kailangan mo itong harapin kasi tuluyang manghihina ang katawan mo, pati ang isip mo. Hindi mo madadaya pati ang paligid mo. Marami kang nagawan ng masama sa paligid mo, kaya yung energy na yon, yung sumasama yung pakiramdam mo na hindi na maganda. So, kung may nararamdaman kang hindi maganda, magpatingin ka na, kasi mamaya-maya lang, pwedeng lumala na agad ito. So, hindi na, kung ikaw ay may asawa, or hindi na maganda yung pagsasamahan ninyo, hindi ka na nakakaramdam ng importansya sa paligid, hindi ka nakakaramdam na binibigyan ka ng importansya ng mga mahal mo sa buhay, nahinto ang paggalaw ng buhay mo, wala lahat, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo rin maisip kung anong gagawin mo, kalat-kalat yung isip mo. So, ang gagawin mo lang, ipunin mo lang yon. Ano ba ito? Katulad nito, alam mo naman kung saan ka pupunta. Yung dati mong gustong gawin, na may passion ka doon, yun ang balikan mo. Doon mag-move ka. No? Siguro iniisip mo na nga talaga yan. By April, doon ka na pupunta, pero pag-isipan mo, paano mo gagawin. So, yung mga naiisip mong paraan, umasa ka, maaayos yan. Kasi iniisip mo, pag doon ako bumalik sa gusto ko, lalakarin ko yung mga papeles, kakausapin ko sa ganito, gawin mo yan. Kasi, makukuha mo yon, makakausap mo yon, papayag yon, tatanggapin ka nun. So, lahat yan, mangyayari yan. So, sa April, pag-isipan mo paano mo gagawin. Kasi, malabo lang ngayon. Kasi nga, effect pa nga nung Mercury. Pero, pag dumaan yung mga susunod na mga araw, paliwanag ng paliwanag yan. Huwag kang mag-alala. Yung mga partnership na kailangan mo ng desisyonan, pwede rin love life. Pero kung ito ulit, ang sitwasyon mo, hanggat di ka umuulad, hindi ka talaga pwedeng mag-love life o magrelasyon. So, kailangan mo munang magsimula ng, kunyari, business, para naman may maipagmalaki ka sa susunod mong relasyon. At, napaka-positive naman, no, Taurus, alam mo na ang gagawin mo. Meron ka rin mga mabubuting kaibigan na nagtitiwala sa'yo ngayon, natutulungan ka nila, na hinihintay lang naman nila na magdesisyon ka, pero nandyan sila para tulungan ka. Inaalok ka naman nila eh. Kaya lang parang ikaw yung hindi pumayag noon. Kaya ito siguro yung alam mo na mapapabuti ka. So, balikan mo yon. So, kuha kita ng damdamin cards, Taurus. At itong damdamin cards nito, ito yung gusto mo sabihin sa kanila, o ito yung gusto nilang sabihin sa'yo. I have 45 damdamin cards here. Taurus. Huwag ka mag-alala, lahat magiging maayos na. No? Usually, pag natatapos ang Mercury retrograde, ang next nun, kaayusan na talaga. And that is in April. No? Kaya kailangan mag-meditate tayo, manahimik tayo, at magdasal tayo. Kahit na ano pang relihiyon mo, no? Humingi ka ng tulong at awa sa Diyos. Damdamin cards. Dama natin ang pag-ibig sa isa't isa kahit may distansya. Okay, pwedeng ito ay nasa malayo siya, kaya namimiss mo siya, wala siya sa paligid, so wala ka nung suporta, nung emotional support para sa buhay mo. So, ito siguro, sa iba sa inyo, ito yung kinakasakit ng mga damdamin nyo, distansya kayo. Pero, mukhang itong ginagawa mo ngayon, mukhang kung ang kailangan ay magkalapit kayo, gagawa ka ng paraan, o siya ang gagawa ng paraan, mangyayari yan. Taurus, yung iba sa inyo, bibigyan ko ng letters, ito yung nagko-connect sa inyong person, ito yung first letter nila, o hindi naman ibig sabihin na wala dito yung letter nyo, hindi ito yung reading nyo pa rin ito, kukuha lang ako ng 3. Ang iba sa inyo ay kumukonek sa taong nagsisimula sa letter L. Taurus, sino yung L? Iba, Q. At ang iba sa inyo
you. So, Taurus, yan. Sana nakatulong ako sa iyo. At ako si Roma Soledad. Thank you.